So ayun 'no, ngayon ituturo ko po sa inyo paano mag-return refund ng mga maling items, kulang o sira, defective na in-order natin mga items sa Shopee 'no. So, para maiwasan po yung misunderstanding between rider and customer 'no, kasi meron pa rin po mga customer na ipinipilit po na buksan muna yung parcel bago po bayaran. So, hindi po pwede po talaga yun kasi kami po ang magsha-shoulder niyan once na hindi nyo po yan kinuha at nabuksan na. So, paki-share naman po itong video na to no, para maraming maabot at maraming makapanood, marami na ring matuto no. So, umpisaan na natin no. Unang nyo pong gagawin ay kunin nyo po yung cellphone nyo. Ayan, cellphone. Buksan nyo po yung Shopee application nyo po. Ayan. Ayan. Ganyan po ang lalabas dapat. Pag nag-open po kayo ng Shopee, baka ibang Shopee mabuksan nyo. So, ayan po. Tapos, sa bottom right o sa pinakababa kanan, makikita nyo po yung me. Itap nyo po yung me. Yan. Next po, ayan po, lalabas po yung profile nyo. Hanapin nyo po yung to receive. Ayan po, to receive. Itap nyo po yung to receive. Ayan po, ang lalabas yung mga in-order po natin. No? So, example lang po, no? Ang i-return ko po itong Magic Pet Fence for Dogs. No, so tap nyo lang po 'yon, yung pangalan pong 'yon. Yan, itatap ko po 'yan. Oh, ayan po lalabas, no. So may return refund po sa baba. Itap nyo po yung return refund, no. Ayan. Magkakaroon po kayo ng dalawang option ngayon, no. So ang pipiliin ko po, no, hindi naman siya kulang. So ang pipiliin ko po yung nasa taas, no. May issue yung parcel na receive ko, yung item, no. So either may damage siya, no, ano. Next natin 'yan. Pagkatap nyo po dyan, ayan po ang lalabas. Ayan po. So, ipipill out lang po natin yan. Pipiliin po natin dyan yung mga dapat, no? Sa reason, select nyo lang po yan. Marami pong lalabas dyan na pagpipilian. Nandun po kung damage po siya, may dent. Ano po bang klaseng damage yan? Dent, ganon, scratch. Hindi po ba nagana, ganon. O kaya meron po dyan others. No, so, pipiliin ko po dyan yung others. Ayan. Tapos, kung sana po lalabas sa solution dyan, return and refund, no? Tapos, ipi-fill out nyo lang po yung description. Yung description po, please, paki-fill out po, paki-specify po. Ano po ba yan? Hindi po gumagana nung binuksan, ganyan. Hindi po siya nag-on, gano'n. Sira po siya, hindi ko po maikabit, hindi ko po siya mabuo, ganyan, ganyan. May butas o sira. Basta sabihin nyo po, no? Kung ano po yung specific na, ano, na issue, kung ano man yung kulang, may kulang na ganyan, may kulang na ganito, ganyan, no? Tapos sa baba po, ayan po, nakalagay add photo, add video. Example lang po yan, in-upload ko lang yung picture ko, no? I-upload nyo po dyan yung evidence po, no? Picture at saka video na mali po talaga yung item, sira o kulang. So ito po, sinasuggest ko po talaga sa lahat ng customer na bago nyo po buksan yung parcel, please po, no? Please lang, paki-video, paki-picturean po, no? So sa ganun, meron po kayong evidence kung sakali pong mali, madali pong ma-return refund, no? Kumbaga, pagka-submit po kasi natin yan, ayan, magkaroon pa ng investigation, no? So pag kumpleto po yung information o maganda po yung evidence nyo na talagang pagkabukas po ay sira talaga, kulang at hindi nag-on, ganun. Mabilis po yung return refund, no? So ayan, submit na po natin yan. Next, okay. Ayan na po yung lalabas po dyan, no? So, yung parang pinaka-details niya, no? Pwede nyo po i-cancel request. Ayan po yung pinaka-details nung return refund nyo. So, pipiliin naman po natin dyan yung select return method, no? Ayan, tap natin, ayan. Lalabas na po dyan kung paano po ba nyo may re-return yung parcel. For pick up po ba, drop off o self-arrange, no? So libre po yung drop off at saka yung pick up, no? So yung pick up po, paki-check po kung kumpleto po yung address nyo. Kung tama po ba, pati yung contact number at saka yung date ng pag-pick up. Kailangan po yan ay tama, no? So tsaka suggest ko lang po, no, pag for pick up, baka pwede pong ano tawag dito, nasa bahay lang po kayo. Or kung aalis po kayo, maibilin nyo po yung QR code at saka or yung waybill, no? Either sa dalawa, no? Yung QR o kaya yung waybill, mamaya ipapakita ko po yun kung saan po makikita yun, no? So, pagka-check nyo po kung po for pick up, paki-check po yung details kung okay na po.
Pwede nyo na pong i-confirm ngayon kung mas gusto nyo pong i-drop po siya sa pinakamalapit na branch ng Shopee. Yung sa drop-off po ang pipiliin nyo. Ituturo po niya kung saan po ang pinakamalapit sa inyo na pwede nyo pong pagdalahan ng return item. So, ayan. Example, piliin natin pick up. Ayan, kompleto po yan. Ayan po yung details ko. Kompletong-kompleto. So, confirm natin. Ayan, next. Ayan po yung lalabas, no? So, ready for pick up na po yan. Ibig sabihin po, naka-schedule na po yan, naka-set na po yan. Ibabato na lang po sa amin yan ng system na meron pong pipick upin sa inyo. Kung yan po ay for pick up. No, ito po sa number 2, yung print attach waybill, ipapakita ko po sa inyo yan. I-download nyo na lang po para sigurado. Hindi nyo naman po kailangan i-print, no? Pero ang mahalaga po kasi dyan ay yung QR code po. Ito po yung example ng soft copy o yung digital airway bill na kailangan po, no? Ayan po, ito po yung isa. At saka, pagbabalik po tayo dito, ayan, sa pinababa po niya, scroll down nyo lang po, doon naman po lalabas yung QR. Ito po yung QR. Ayan po yung mga kailangan po namin na pick up. So, ayan po kasi yung i-scan namin. So, kung kayo po ay for pick up at kayo po ay alis ng bahay, baka pwede pong pakibilin, no? Kung sino po yung may iiwan sa bahay, at least mapicturean po ito, yung QR. O kaya, ito pong waybill. Mapicturean po niya para doon ko na lang po namin i-scan sa cellphone nung mapag-iiwanan. So, ayun lang naman po, no? Maraming salamat. No? Sana may natutunan po kayo, no?